pangulit natin dalawa sa atin. Ang mga kauturan natutong sa pag-alagad, samsang mag-apot ang Diyos. Praise the Lord. Ang kabayan ng Diyos mga kasamaan sa amin. Mateo 24, magasugod 28, tugtog 22. 24 prosaitos para Mateo 24, versikulo 24. Versikulo 28, hasta 22. Bisan diin ang lawas nga patay, dito magatipon sintingob ang mga agila. Praise the Lord. Sa gilayon sa tapos ang kangitngitan, sadto mga adlaw, ang adlaw padulmo. Kag ang bulan hindi maghatag sang iya kapawa, kag ama pituon magakahalulog gikan sa langit. Kag ang mga kagamhanan sa mga langit ug iyon. Right ka? Yan magapayag ang tanda sang anak sang tao sa langit. Pag yan magakasubo ang tanan nga kabikan sa duta, ag makita nila nga gakari ang anak sang tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit. Nga may gaong kagdako nga himaya. Nantay mo, no? Pag magapadala siya sa iya mga manugtunda sa mabastog na tunog sang budyong, ang magatipon sila sa iya mga pinili ikan sa apat kahangin sa katuo sa isa ka ukbong sang langit tugtog sa isa. Tantay dos. Aron sa igira tumuon kamo sang paanggid sini. Kung ang iya mga sanga manglumbay, mangumlad ang iya mga daon, may bulan ninyo nga malapit na ang tingadlaw. Maraming salamat. Glory. Praise mo kami. Ikaw ang Diyos nagpapagaling. Yes, sir. Ikaw ang Diyos nagsusupply. Jehovah, Jireh. Provider. Nag-iisang Diyos. Kami tinalaga mo sa buhay na wala hanggang itinalaga mo kami para kay Kristo. Ay, bro. Salamat sa biyaya. At alalahanin ang mga wala dito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, dalangin namin. Amen. Amen. Kung saan ang bangkay. Ayon sa mensahe ang bangkay ay ang sariwa na kinatay. Parehas sa paanyaya ng Panginoon sa mga Israelita sa sarosaro ng kasalan. May mga sariwan, mataba na kinatay. At yun ay pagkain sa mga naimpitahan, kinukumpida. Amen. Glory. Na kung saan ang sariwang kinatay na hayop, nandoon ang mga agila nagkakatipon. At ang kinatay na yun na sariwa na hayop ay ang mensahe. Si Amen. Kristo, ang kordero, pinatay. At siya ay ang pagkain ng mga pinili. Amen. Sinabi ang Panginoon na ako ang tinapay na galing sa langit. Ang sino mang kumain at uminom sa ating kumain natin at kumain at linggo, may buhay. Amen. Glory. Sabi niya ang inyong mga magulang sinilin, ang mga silita na lumabas sa Ehipto. Kumain sila ng tinapay galing sa langit, pero
namatay sila lahat. Amen. Yung lahat na binilang na 2 milyon, sila'y nangamatay. Dahil ganun tinukso ang Panginoon, inilabag ang Panginoon, at pinapanibugo ang Panginoon, kaya nangyari, hindi sila kinarugdan ng Diyos. Yes. Namatay siya, sabi ng Panginoon, ako ang tinapay, ganun sila rin. At sino siya? Si Kristo sa forma ng salita. Amen. So, ang salita na ito ay itinulad sa kordero na kinatay. At yun ay sariwang pagkain ng mga agila na siyang tupa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kung saan ang mensaheng yan sariwa, doon nakakatipon ang mga pinili. Amen. Dahil ang mga pinili ay tinalaga para sa mensaheng yan. Kapag hindi siya para sa mensaheng yan, talagang hindi maintindihan. Hindi na kaya tanggapin ang bawat mensahe. Pero sabi ng Panginoon, ang mga pinili ay tinalaga para maunawaan natin ang mensahe. Amen. So, minsan maunawaan natin dahil ito para sa atin. Pero ito ay inilihim sa mga hindi manampalatayanin. So, kailangan ng Panginoon yung mananampalatayan. Manampalatayanin sa kanyang salita. Ang sumasampalataya kay Kristo ay ang sumasampalataya sa kanyang salita. Sinabi nito ang manampalataya sa kay Kristo, pero hindi naman siya ay manampalataya sa salita. Amen. Hindi nila alam na yung Kristo sinasabi pinanampalatayaan nila, yun ang salita. Ang tumagi sa salita, tumagi kay Kristo. Marami yan. Kaya sabi ng Panginoon, mayroong malaking kapigatinan. Amen. May malaking kapigatinan na darating sa mundo nito. Sabi nga, ang araw hindi nasisikat, kung tinutukol kasi doon, ay ang mabuting balita, hindi na magbibigay ng liwanag. At ang buwan, hindi na rin magliliwanag. So, no more church ages, wala na. Kahit na ang mga Israelita sa Romantipan, ang law ay hindi na rin magliliwanag. Amen. Dahil sa panahon yan, tapos na ang biyaya sa mga hintil. Dahil ang biyaya, ibabalik sa mga Hudyo. Amen. Dahil sa original, ang biyaya, galing sa mga Hudyo, pinanggihan nila mabuting balita, ay katumbasan niya, pinanggihan nila ang biyaya, kaya ang biyaya inilikat sa mga hintil. At ang biyaya nito, sa mga hintil, hanggang rapture. Para ang rapture, wala nang biyaya. Magnangalit ang ngipin, luluwa ng dugo ang tao, kakainin nila ang kanilang madila, pero wala na. Sabi ng Panginoon, dahil ang biyaya nito ay babalik sa mga Hudyo. So sabi niya, ipunin ang mga pinili. Pinili Hudyo, hindi piniling hintil. At ang piniling Hudyo ay ang 144,000 ng Hudyo. Sila mga pinili na tatawagin. Tatawagin sa apat na hangin ng lupa. Amen. Ano yun? Tatawagin sila sa panahon ng gera. Tatawagin sila. Sino ang gagamitin? Ang dalawang propeta. Si Moses at si Elias. Sila ang gagamitin ng Panginoon upang ipakilala sa kanila si Kristo. Amen. Ang tunay na handog na tinanggihan nila, ipinako sa krus. Pero sabi ng Panginoon, ginawa nila yun may layunin ng Panginoon. Amen. Kung hindi binulag ng Panginoon kay Hispaniola, ang Panginoon ay hindi maipapako sa krus. Amen. Pero bago pa nagkaroon ng mga tao sa mundo, ito'y nakaprograma na. Amen. Kaya ang mundo ay kinatay niya siya, pinatay niya siya sa Amen. kaisipan ng Diyos. Plano yun.
Sulat ng bagay sa mundo ay nakaplano na. Amen. Hindi pa man naganap sa mga dito sa mundo, nakaplano na yun ay magaganap. Kaya sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay may layunin. Amen. Sabi niya, ipadala niya ang kanyang mga anghel. Hindi ang anghel na lumilipad. Minsan mo yun. Ipapadala niya ang kanyang 2 propeta. Upang ipangaral si Kristo at ang maniniwala ng sumasampalatay tumanggap sa kanyang aral, sila yun ang pinili. Amen. Sabi, tingnan nyo, sa panahon na yan, kapag nakikita nyo ang dahon, ang higera nito, o higera, na kung ang mga dahon nila, unti-unti nang bumalik sa kanyang sanga. Malapit na ang tagtawag. Ano yun? Malapit na ang tinatawag na malaking kapigatian. Amen. Na paano yun? Na sa panahon nun, ang 2 propeta mangangaral. 3 taong kalahati. Habang nangangaral sila, gagawin nila ang lahat ng mga bagay na naisip nila. 3 taon kalahati na walang ulan. Gutom, lindol lahat na. Bagamat ginagamit ng Diyos ang mga tao din at ang nityo para isagawa ng Diyos ang kanyang layunin, kanyang programa, kanyang salita. Sabi itong mga dahon, ito ang mga membro ng bawat tribu ng Israel na babalik sa panahon na ang mga Israelita ay pagtulong-tulungan ng mga bansa. Ano sasabi sa pahayag 11 at 2? Sa panahon na ipadala niya ang 2 propeta, 2 saksi. Sa 11. Apang dili mo pagtakson ang luwang nga suguwa sa templo, bayaan mo ina kay ginahatag ini sa mga pungsod at tasakon nila ang banang bala. Okay. So, ang bayang Jerusalem, tasakon sa loob ng 3 taong kalahati ng mga bansa. Amen. Ngunit sa panahon yun, ipadala niyan 2 propeta. Mga ngaral tungkol kay Kristo. Pero basahin mo ang mga quotation tungkol sa atin din. Ano ang libro? Feast of the Trumpets. Ano? Then the bride will come to be with the bridegroom. Okay? Ang nobyo at si Kristo, ang nobya, ay babalik dito sa lupa. Amen. Bakit? Ni-rapture eh. Pagkatapos ng Gera Armageddon, babalik ang nobya sa mundo. Kasi para maghari. Si, And the bridegroom with the bride. okay, ang nobyo at ang nobya. And then the great millennium. Pagkatapos na, millennium na. Amen. So, kailan babalik ang nobya, ang iglesia nobya, na siyang kabuuan ng mga pinili at si Kristo ang sagot sa panahon ng millennium. Amen. Ang millennium mula sa langit, hindi sa langit, hindi sa lupa. 1,000 taon ito na paghari ni Kristo. Kasama ang nobya. Si After the whole world is destroyed, pagkatapos, kailan siya babalik? Sabi niya, sa millennium. Kailan ba darating millennium? Pagkatapos ng buong mundo ay wawasak. Amen. So ang buong mundo ay mawawasak. Amen. Hindi ibig sabihin na wasakin ang mundo. Kundi mga bagay sa mundo, Amen. mawawasak. Glory. destroyed by atomic power. Okay, tamo. Ano ang magsisira sa mga bagay-bagay sa mundo? Ang kapangyarihan, ang lakas ng mga bomba.
Palakas ng mga bomba sa iyo. Amen. Yan na, may mga missiles sa nuclear. Ito rin pala ang gagamitin ng Diyos upang linisin ang mundo. Pag sumabog ang mga bomba na yan, sabog na rin ang mga buntan. Masisira ang mga bagay sa mundo. Lahat ng tao. Pero bago mangyari, rapture mo na. Amen. Thank you, Lord. Kapag masira na, sasabog ang mga bomba na ito, hindi matatagal. Gagamitin ng Diyos ang kanilang mga sandata. Sila mismo. Ay, ang away itong Russia, away, China, Amerika, iba pang mga bansa, magsisikira sila. Walang mananalo isa pa sa kanila. Lahat patay. Glory. Sinira din, so. There will be a new heaven and new earth. Amen. Pagkatapos ng milenyo sa 1,000 taon, bubuhay ng makatay. Kakalaban si Satanas sa maigsing panahon lamang. Amen. Pagkatapos magkakaroon na ipunin ni Satanas ang kanyang mga sakop. Yes. Mga sinners, mga anghel na sinners, mga taong sinners na binuman, ipunin para ipa-attack sa lakayin ang bayang banal na pinaruroonan ng mauna. Bumagsak ang ulan. Literal at spiritual na ulan na po'y bumagsak. Sa mundo at sila'y sinulo ng Panginoon. Ano ba siya? Amen. Bago lupa, bago langit. Ano ito siya? Walang hanggan, eternity. Amen. Sa mga tuwid ng milenyo ay hindi pa masasabing walang hanggan. Kaya 1,000 taon lang yun. Pagkatapos ng 1,000 taon, tapos na ang milenyo. Pero ang bago lupa, bago langit, walang katapsan. Amen. Eternity yan. Glory. Si Bel next. Now, if you'll notice, Nabila, ano sa libro yun? number 4, Ano libro yun? why space, ano? Why libro na ito? Sabi? Paragraph 102 lang. Hindi mo sabi? Notice Ezekiel 38 and 39 Question answer yan. Question answer yan. Okay. deals with Gog and Magog. Okay. So, mayroon propesya sa Ezekiel, sa Ramantikan. Ezekiel 39, 1, 2. Basahin mo, brother. Ang Ezekiel, 39. Ezekiel 39. Hallelujah. 1, 2, 3. Hag ikaw anak sang tao, Pag sinabi mo anak ng tao, propeta yan. Sino siya? Sinong pinakausap ng Diyos? Ang sagot, Ezekiel. Propeta siya. tagna bato kay Gog, Okay. May sabi maghulat ka tungkol kay Gog. Sino si Gog dito? Sino? hag isiling, amoy ni ang ginasiling sang Ginoong Diyos. Ano na? Yari karon batok ako sa imo, o Gog, prinsipi sang Ros. Si Gog, prinsipi ng Ros. Sa salamang dotan, Ros yan. Ano kaya sa bagong tipan? Okay? Sino ang prinsipi ng Ros? Si Gog. Sino? Sang Misik, Okay? hag sang Tubal, Komunista yan. Sino? Opposition, communism, ano ba? China, Komunista, Amerika, at yung opposition. Sorry, isa ka. Sige. Dos kag palison ko ikaw, kag tuytuyan ko ikaw, kag pataklaron ko ikaw gikan sa bungan ng mga bahin sang hamina. Amen. Agdalon ko ikaw sa mga bukid sang Israel. Israel. So, saan? Sino magdadala sa nila sa Israel? Ang Diyos mismo. Ipunin ni Gog ang kanyang mga sakop, ang kanyang mga alay. Ang German, ang komunistang Germania, German,
at ang China at ang Russia. Sama-sama sila. Ano ang gagawin? Sasalakayin nila ang China o ang Israel. Sino ang may plano nun? Ang Diyos. Amen. Bakit eh? Ganon. Okay, dito. Stress. Ano bro, basahin mo at Which is Russia, okay, ano yung Russia? Sige. the North country. Okay, magkampi na doon. I do not say this is correct, but to my way of teaching, Hindi sabi ng propeta yun ang sabi ito'y tama. Pero sa paraan ng aking pagtuturo, it comes to pass ito mangyayari after the rapture. pagkatapos ng rapture. Ang Amen. pagsalakay ng Russia, ng China at ng mga komunista sa Israel pagkatapos ng rapture. Kailan ba mangyari yun? Amen. Sa malaking kapighatian. So sa malaking kapighatian, sasalakay ang komunista sa Israel. Amen. Eh, basahin mo. Revelation, pahayag, Kapitulo 12, versikulo 15. Oh. Bugnados ikinsi. Nabuga ang manog sa ulis ang babae sing tubig. Okay. Sino babae? Israel. Nasubong Ano? Sino buga? Ang demonyo. Sino? Nasubong sang suba. Ano yung babuga niya? Tubig. Ikinulad sa ilog. Okay. Agon nga mapaanod niya siya sa baha. Okay. Daluhong, malakas, maraming tubig. Kagaya sa baha. Paano daw sa Israelita? Saan ang marami? Okay. Sa 16. Apang ang duta nagtabang sa babae. Ang ngunit ang lupa, kinulungan ng lupa ang Israel. See? Ginbuka sang duta ang iya baba. Agin tulon ang suba. Ngagin buga sang dragon. Okay, sa laki ng pagkatiyan nito. Na tulong-tulong ang mga komunista. Ngunit tinulungan din ng Amerika ng mga aral niya. Ang NATO, ang Canada, lahat ng mga bansa niyan ay tulong-tulong upang tulungan nila ang Israel na sinasalakay ng komunista. Amen. Ang ginawa, umubra yun. Si brother, dito. 17. Oh, siya. Ako na ba? Hindi, sanay. 17. Oh, Yan ang dragon na akig sa babae. nagalit naman siya sa Israel. Ag nagkadto sa pag-away sa mga nabilin sa iya kaliwat. Sino ang kaliwat? Sino ang kaliwat sa Israel? Si Kristo. Praise the Lord. Sino ang nabilin? Ang hindi niratso. Ang iglesia hindi na hindi niratso, maliwan sila. Sa ratso. At malaking kapigatian ang kanilang abutin yan. Magdudurusa sila sa malaking kapigatian. Amen. Kaya, basahin mo, Brad. Anong bersikulo ka? Kaya patapos. Ano saan? Nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos pag nagapamatod kay Jesus. Okay, dahil lang. Ang ginawa ng dragon, inaway naman ang mga iglesia na siyang nalabit rana siyang kaliwa, siyang binhi. Siyang binhi? Si Kristo. Si Kristo may dalawang klase iglesia. Mangmang at matalino. Amen. Ang matalino niratso. At ang mangmang ay naiwan. Amen. Sino sila? Sila ang hindi tumanggap ng Holy Ghost. Bakit wala silang Holy Ghost? Dahil tinanggihan nila ang isang salita lamang. Delikado. Pag tinanggihan ng isang tao, isang Kristiyano, ang mensahe, isang salita lang.
Ang katumbas noon, hindi na siya magkakaroon ng banal na espiritu. Amen. Pag walang banal na espiritu, walang langis. Pag walang langis, hindi siya kasama sa kasanan. Ano to? Hallelujah. Papasukin kami. Siya rin ba, hindi ko kayo kilala. So, ang foolish virgin ay dadanas ng pag-uusip Amen. ng mga komunista. Glory. Sila yun. Brad, balik tayo Brad sa ating sa competition. Election. After the church taken up, Pagkatapos na ang nobya ay mararapture, iglesia nobya hinting, God deals with Gog and Magog o ang Diyos makipag-deal na sa Gog at Magog. Gagamitin sila ng Diyos. Kaya mga komunista ay mga kasangkapan sila sa kamay ng Diyos. Hindi sila mawawala. Plano tudasin lahat. Hindi yan maubos, hindi mawala yun. Dahil gagamitin ng Diyos ang komunista sa panahon ng malaking kabigatian. Si, when they come down before Israel there. kita mo? Sasalakayin nila Israel. Yun ang binasa sa Ezekiel 39, 1. Yun ang kaganapan. Ano sinasabi ng Panginoon sa panahon niyan? Pagkatapos ng rapture. Tapos ng rapture? Okay. Kasi mga Abraham, Armageddon will destroy all things. COD 1964. The church age ending and has blacked out. Tanong yun. The Tapos bride, na ba? Sabi tapos na ang panahon ng iglesia. Tapos black out na. Wala na. the bride is called. At tinawag ng nobya. We have already entered into the tribulation O ano period. sabi dahil doon? Great Tribulation tayo ngayon. Ano sagot? No, Hindi pa Great Tribulation. Si. the bride when she's taken from the church, Kung ang bride ng iglesia ay kukunin mula sa Pentecostal na misiya, then the church age will cease. ang panahon ng iglesia doon mahihinto. Bakit? Dahil hindi na makipag-ugnayan ang Diyos sa mga iglesia, kundi sa iglesia nobya na. Sa atin na siya makipag-ugnayan. Sige? Laodicea goes into chaos. Ang Laodicea Pentecostal magkakagulo ito. May Juanes, may Torres, may Trinitarian. Magkakagulo na siya. Sa doktrina at sistema. Hindi yung magsintukan sila, magsipaan, hindi ganun ang kaguluban nila. Kundi ang doktrina at sistema. Si, The bride goes to glory. ano mangyari yan? Ang iglesia nobya mararapture. Amen. Si, And the tribulation period sets in upon the sleeping ano ito? virgin. Ang malaking kapigatian. Ano ito? Ang malaking kapigatian, saan ito ilagay ng Panginoon, gagawin? Ang sagot? Sa mangmang na iglesia. Yung grenade yung nalabi ng binhi ng babae. Yun ang foolish virgin. Yun ang sleeping virgin. Nangangano sila, pero hindi sila kasama sa rapsyon. Sincero sila. Matapat sila sa paglilingkod. Pero hindi sila makasama sa rapsyon. Amen. Doon sila sa Great Tribulation. Pupulutin. Ano ito? Ang malaking kapigatian na mararanasan ng mga iglesia na maiwan sa rapsyon. Sunod? Glory. For 3.5 years. Ilang taon ang malaking kabigatian? 3 taon kalahati. Hindi, 7 taon. Ang 7 taon, doktrina niya ng mga Pentecostal at mga Evangelical. Yes. Baptist. Kaya nagkakagulo sa chaos na. Si. While Israel is getting its prophecy, Okay. Samantala may malaking kabigatian na bumagsak
sa forest garden, si minor siya, ang mga Israelita naman ay tatanggapin nila ang pangangaral. Sino mangaral? Moses at Elias. Ilang taon ang pangangaral? 3 taon kalahati. See? Then, tribulation sets in upon Ang Israel. pag-uhusig naman. Pagkatapos ng pag-uhusig, doon naman gagawin sa mga Israelita. Glory. See? Then comes the battle of Armageddon, Pagkatapos darating ang gera ng Armageddon, Amen. which destroys all things. na mawasak sa lahat ng bagay. Amen. Ito, katatlong gera ang mundo, Armageddon. Malapit dito Karat dito, gera doon, gera dito, gera doon. Laganap, palaki ng palaki, palaganap. Ano ito? Ito, sa gera Armageddon. Amen. Nawawag sa lahat ng mga bagay. Sasabog na rin mga bulkan. Pagkatapos niyan, wala nang tao sa mundo. Abo ng lahat. Amen. At darating sinasabi, milyon sa libutan. Glory. Lord. Next brother. These Jews, Ano rin ang pangalan niya? Ano rin? homeland, Ha? homeland, paragraph 223. Pero wala ano. Si. The Jews coming back to the homeland. Okay? Ang mga Hudyo ay babalik sa kanilang bansa. Glory. First thing, when they went down in Iran, Nung tumabay, pagbalik nila doon sa kanilang bansa, dahil siya sa Iran. Nandamamit ng Iran. Yeah. down in there, they asked, they want to take them back to Israel. Gusto nila, babalik sila sa Israel na bayan. Pero dadaan pa sila sa Iran. Medyo, Give them their place. Take them back. babalik. Gusto nila, maibalik sila sa kanilang lugar. Amen. Gusto Palestine. nila, makuha muli ang kanilang lugar. Ano yan? Palestino. Amen. Ang lugar na yun, sakop ng Palestino, Hamas. Amen. Sa palagay, sa lugar na yun, may mosque ng mga Muslim. Gusto na mga Israelita, magtatayo din sila diyan ng templo. Glory. Upang paghandugan nila ng bakal pula. Amen. Kailangan timing yun. Pula ang buwan, pula ang handog, at kailangan may templo. Saan yun? Nandiyan na yun sa lugar sa posisyon ng Hamas. Mga Palestino yun. Kaya gusto ng Hamas na Palestino na patay lahat ng mga Israelita. Dahil gusto ang gawin ito ng mga Israelita, mga Hudyo, ang pinustuhan ng mga Hamas. Doon itatayo ang templo niya. Amen. Palestine, where they're supposed to be. Sige. And remember, next on 18 bro, as long as Israel is out of that land, Okay, ito naman. Talagang maaangkin yun ng mga Israelita. Amen. Pero sasabi dito, ang mga Israelita nagkalat sila timagin. Nagdako ng mundo, samantala wala sila doon sa Israel. See? she is out of the will of God. Wala sila Amen. sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya ganon din, ang wala sa mensahe, sa iglesia ang panahon nito, wala din sila sa sakdal na kalooban ng Panginoon. Amen. Glory. Ganon ang mga Israelita. Paglabas nila sa bahay ng Israel, wala sila sa kalooban ng Diyos. See? Amen. Like Abraham. Kagaya ni Abraham, kaya ginawa din Abraham din dati. Okay na na bro. Dito. Next na, ang Okay. number 10. Remember yan. Gabriel's instructions to Daniel. Sige, ano yan? Understand by letters of the prophets Nawaan ng propeta sa mga kasulatan ng mga propeta. that Dahil lang, Israel. nalalaman, naintindihan ng kapitong Misairo
ang kasulatan ng mga propeta. Amen. Ano? That Israel will become a nation. Na ang Israel ay magiging bansa muli. Amen. Eh? They'll re-establish the temple worship. Ano God- ba ito? Itatag nila muli. Ano? Ang pagsamba sa templo. Amen. Glory. So, itatayo talaga nila ang templo. Amen. Gera ito. Panahon ito ng kaguluhan. Pero kailangan itatayo nila ang templo niyan. Dahil doon sila maghahantog ng bakang pula. Amen. Panahon ang natin nabigatihan niyan. Tapos after yan. Si, God will go to dealing with her again. kita mo? Makipag-ugnayan muli ang Panginoon sa Israelita. Kaya tutulungan sila ng Diyos. Amen. Ngayon, hindi. Ang tulong ng God, pakipag-ugnayan niya sa atin. Iglesia hintil na nubya. Amen. Pagkatapos ng panahon ng rapture, doon makipag-ugnayan ng Diyos kay sa Israelita. Tutulungan sila. When she comes to her homeland, At kung sila ay darating sa kanilang pang pangako, yung pinakabahan nila, Israel yun. two prophets will rise in the last days. May dalang propeta na ipapadala ng Diyos. Amen. I understand that. Mangangaral kasi ito ng 3 taon at kalahati. Amen. Just as the Gentile church moves out, the two prophets will Ano ang arrive. Gentile Church? Ang Iglesia Nobya. Anong move ha? Mararapture. Amen. Kung hindi marapture, ang dalawang propeta, hindi papadala. Hindi pwede mo sabay. Siya hindi ang propeta Amen. ang Hudyo. Elisha and Moses to Israel. Sino ito? Si Elias, si Moses, si Israel. So, si Moses, si Elias, mga ngaral sa Israel lang. Amen. Hindi niya kasali ang mga hintil. Glory. Number 13, Gabriel's instruction. Ayan. There's Ishmael and Isaac standing there. Si Ismael, mga Muslim. Saan? Hudyo. See? Fussing about the land. Pinag-aawayan nilang lupang yan, ang pagtatayuan ng templo. Pinag-aawayan yan, Ismael, Hamas, Palestina. Amen. Isaac, Israel, Hudyo. Pinag-aawayan niya eh. Magtatayo diyan ang mga Israelita. Sila simbolo ni Isaac. Amen. But she belongs to Israel. Kita mo, ang lugar na yun ay pag-aari ng Israelita. Talagang ibibigay yun ng Diyos. Kukunin yun ng Diyos, ibigay sa kanila. Amen. You happen to go over in the New Jerusalem. O kung mangyari, pag pumunta ka sa bagong Jerusalem, ano yun? Ang bagong Jerusalem, yun ngayon ang syudad sa Israel, sa bagong tipan. Meaning, sa ating panahon, iba ang Old Jerusalem, iba din ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem, nasa posisyon ng mga Israelita. Ang lumang Jerusalem, nasa posisyon ng Hamas. They won't let you come to the old Jerusalem. Hindi ka papayagan na pupunta ka sa lumang Jerusalem. You have to go there first. Kailangan doon ka muna sa bagong Jerusalem Let them explain. at ipapaliwanag nila sa iyo. Ipapaliwanag niya sa iyo ang itong lumang Jerusalem. Bakit nasa posisyon niya ni Hamas? Kasi sa panahon ni General Titus, ang mga Israelita ay sinunog ang sila nila. Pinatay sila. Ang mga babae ay ginahasa dahil sa tinanggihan nila ang imbitasyon ng kasalan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, ay ipapadala sa pagkakas nila, makawal mga hukbo. Pagkatapos, ang mabuting balita ay ipangaral sa higit. The Arabs Okay, mga Arabo yan. will take you over to the other side. And ano other side? Old Jerusalem. That's Ishmael's children. Sino itong lugar niyan? Mga
Muslim! Mga anak sila ni Ismail. Si, But wait, there is coming a time pero hintay, darating ang panahon, when God's children is going to take her over. kita mo, kukunin niyan muli ng God's children. Sino yan? Mga Hudyo. Kukunin muli ng mga Hudyo itong sa posisyon ng Hamas. Amen. Para pagtayuan ng templo. Para paghandugan ng bagang pula. See? That's right. Jerusalem will be rebuilt again. Kita mo? Itatayo ko yan. See? Daily sacrifice will be set up. Anong daily sacrifice? Anong daily sacrifice? Ang daily sacrifice, hindi taon na ng sacrifice. Pangaraw-araw nandun. Sino siya? Si Kristo, nandun. Pangaraw-araw. Anong gagawin? Paano siya naging handog? Ipapangaral siya ng dalawang propeta. Habang pinapangaral sa kanya ng dalawang propeta si Kristo, ang tatanggap 144,000. Sabay yun na ang mga Hudyo babalik sa kanilang tradisyonal na pagsamba. Amen. Yung bagang pula na yan para sa kanilang kasalanan. So dalawa ang mangyayari sa Israel. Ang tradisyonal na pagsamba na siyang bakang pulang handog at si Kristo na ipangangalan dalawang propeta. Si And the covenant, the Antichrist will make a covenant for them last 7 weeks. ano ito? Ang Antikristo po gagawa ng tipan sa mga Hudyo. 3 taong kalahati lang ang tatagal ng kalanungan yun ng tipan. Gagawa siya kasi ng tipan. Kalahating taon na lang. Kasi ang laking kapigatian, 3 taong kalahati na lang. Amen. Maghahari ang Pope sa buong mundo, gagawa sa ng tipan sa Israel na sila'y payapa, walang gera, walang war. Payapa sila. Pero ang totoo, gusto lang kukunin ng Pope ang mga ginto na nakareserba ng mga Hudyo. Amen. Ginto. Kasi sa panahon ito, sa panahon yun, darating yung malaking kapigatian, hindi na tatanggapin ang 1,000 piso mo. Hindi na tatanggapin itong mga papel na ito. Lahat, balik sa ginto. Pag walang ginto, gutom ka, patay ka. Pero kailangan tanggapin mo lang po na siyempre, na siya ay ang magkukontrol sa buong mundo. Antikristo siya. 3 taon ka natin yun. Kaya, wala makabili, wala makapagtinda kapag hindi tinanggap ang Pope bilang siya ang kahalili ng Diyos sa mundo. Kung ano kaya sabihin, sundin mo. Pag hindi mo sinunod, hindi ka makabili. Kailangan makiisa ka, maging membro ka ng mga organisasyon na tinatawag na Sian Council Churches. Kapag hindi ka nakiisa dyan, hindi ka rin makabili. Kasi i-distribute na ang mga pagkain sa bawat relihiyon. Pag may Baptist, diyan ka na makabili. Pag Pentecostal, diyan ka rin makabili. Ibig sabihin, bawat membro diyan na sila bibili. Iyon ang tinatawag na Sian Council. Pero hindi tayo sama dyan. Alam ko bakit? Rapture na eh! Amen. Kasi malaking kapigatian na yun. Lord. He'll break that covenant. Pagkatapos, putulin na ng Pope ang kanyang tipan sa Hudyo. Paano? Hindi tatapusin, iputulin. Kinuha yan ang lahat ng ginto ng Israel. Turn them all into Catholicism. Kaya gusto niya lahat maging Romano Katoliko. Ang Pentecostal kailangan maging Romano Katoliko.
Ang baptist, ganun din. Lahat ng reliyon, pati Iglesia ni Cristo, gusto maging Romano Katoliko. Balik sa kasimula. Lord. Yan, isa lang reliyon, Romano Katoliko. Pero kapag ginawa nila yung matatak sila ng kayo. Amen. Sige, yan. Next part. Ah. Remember, in this great time of persecution, Alalahan niyo sa malaking kapigatian, may matindi pag-uusig niya. there is millions of Gentiles will die. Kita mo? Ano kadami mamamatay? Milyones! Sino mga hintil? Itong mga Polish Virgin, Iglesia ni Cristo. Sa Sini Jehovah, sa Batista Pentecostal, Baptist Evangelical. Basta lahat na maiwan si rapture. Papatayo sige ng komunista. Amen. Gaano siya gaano kadami? Milyones! Matinding pag-uusig. Amen. See? That rejected bride, Kita mo? Nireject nila, brad. Amen. Kaya ang nag-reject sa atin, kawawa sila pagdating ng Great Tribulation. Hallelujah. Ang hindi kasama sa bride nito. Paano siya makasama sa bride? Kaya naman mensahe. Kaya naman Holy Ghost Bautismo. Amen. Kapag yun sa kanya, kasama siya sa bride. At ang nag-reject ng bride, Great Tribulation. O sige sila. Milyones sila. Ikadali nila na pasipalahan ang nobya. Amen. Ang pinili. Ang bilis nila. Naggumawa ng mga pag-uusig. Hindi nila alam. Pag inusig ang pinili, si Kristo ang inusig. Amen. Pag tinulungan nila ang pinili, si Kristo ang tinulungan. Amen. Amen. Milyones. Malapit naman yan. Hallelujah. Kaya tulong-tulungan nila yan eh. Hindi ba nabasa? Ibibigay sa mga bansa ang bayang Jerusalem, bansa. Tatlong taon kalahati, pinalagay, ibibigay ko sa inyo. Amen. Malapit na yan, mangyayari. Amen. Kaya tulong-tulungan ngayon ang gusto ng mga Muslim na komunista. Papasok nila ang mga Israelita. Pero sabi nga ng Biblia, hindi yun pwede dahil, o hindi mangyayari, dahil tutulungan ng Diyos ang mga Israelita para may sagawa nila ang tradisyonal na pagsamba. At the same time, ipangaral ng dalawang propeta, si Kristo! Amen. Babautismuhan sila sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ang 144,000. Kaya, kung itong bayan ng Diyos, obligado na magpabautismo sa ngalan ng Panginoon Jesus, hindi na pakalahan. Magpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pangalan ng Jesus. Bakit? Dahil sa pangalan yon may kapatawaran ng kasalanan. Amen. Doon, na-apply ang dugo ni Cristo. Patawarin na ating kasalanan, tatanggap natin kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga tuwid, tinuruan tayo ng mensahe kung paano tayo handa. Sabi ng Panginoon, nakita niyo ba mga hudyo na bumabalik na sila ng lugar? Tanda, malapit na ang kagaroon. Amen. Tanda na malapit na sa Kristo darating. Amen. Tanda na itong malapit ang gera ng doon. Amen. Kailan tayo maging masigasig? Kailan tayo maglilingkod sa Panginoon? Kailan natin dalhin ang ating mahal sa buhay sa Panginoon? Pag wala na ang pagkakataon. Huli na ang lahat! Mahal mo ang iyong mahal sa buhay. Mahal mo ang iyong pamilya.
Kaya nga sa literal, sa material, nagsisikap ka paano mo palakihin pagpakainin ng pamilya. Amen. Katawaran yun. Pero paano kanyang espiritu? Paano kanyang kaluluwa? Maiiwan siya. Magnangalit ang ngipin nila. Iiyak sila. Pero wala na. Tapos na. Pero binigyan ng Panginoon ng salita. Amen. Binigyan na tayo ng pagkakaunawa upang itudo natin ang ating paglilingkod. Huwag na natin pigilan ng ating magagawa sa paglilingkod. Amen. Itudo natin. Samantala, may panahon pa tayo. Tumayo, ang mga makapangyarihan, pinapulit namin. Ay, Lord. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na Malayaw, hindi Lord. ipahulap sa amin. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Nagturo sa amin. Inihanda mo kami sa malapit ng rapture. Dalayaw. Hindi mo gusto, Panginoon, na maiiwan kami at magdadalos sa malaking kapigatian dahil nilinis mo kami. Ginawa mo kami sakda. Hallelujah. Kasi katuwiran sa kabanalan at banal na Espiritu. Salamat God, pinapulit namin, pinapasalamatan at hindi mo kami inayang hindi malaman ng mga bagay nito. Salamat God, alalahanin mo nawa na itong mga kapatiran maging matapat at masigasig. At kami naman, Panginoon, itutudo na namin ang aming paglilingkod. Itutudo na namin, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo. Ang aming pagpupuyhap sa kanta. Yes. May panahon pa. Hallelujah. Sa pangalan ni Lord Jesus, may bigyan pa.